Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Karanasan sa Siquijor. Ang Siquijor ay isa lamang sa maraming magagandang isla na may magagandang tanawin sa buong Pilipinas. Kilala rin ito bilang Mystic Island at Isla del Fuego o Island of Fire. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamatandang simbahan ng Siquijor na itinayo noong pang 1884, ang San Isidro Labrador Parish Church o mas kilala bilang Lazi Church. Mayroon din itong kumbento na gawa sa coral stones at kahoy na kakaiba ang disenyo. Kilala rin ng Siquijor bilang Healing Island of Central Visayas. Kasama ang mga sikat na tourist destination ang Cambugahay Falls, Paliton Beach at MTM Bandilan, kung saan dito ginaganap ang Healing Festival tuwing Holy Week. Sa Siquijor din matatagpuan ang 400 years old enchanted balete tree na halos 20 talampakan ng taas. Mayroon ding natural na bukal na dumadaloy sa ilalim ng puno ng balete. Isa yon sa mga karanasan ni Rani sa pagpunta niya sa Siquijor. May 3 taon nang nakalilipas. Ngayon, muli siyang magtutungo sa lugar, hindi para mamasyal kundi hanapin ang solusyon sa kanyang kinahaharap na problema. Sigurado ka ba talaga sa pagpunta mo sa Siquijor, nak? Tsak mo na doon mo matatagpuan yung solusyon sa sinasabi mong problema. Opo, tay. Nagsaliksik na ako muli tungkol sa maaaring makatulong sa akin at sa Siquijor ko makikita ang taong maaaring tumulong sa akin. Ay, basta kapag nandun ka na, huwag mong kakalimutan na balitaan ako ha. At mag-iingat ka ron. Tumawag ka rin kung may kailangan ka. Gusto sana kitang samahan kaya lang marami rin akong inaasikaso rito sa atin . Mahigpit na lang na niyakap ni Mang Luis ang anak na parabang yun na ang huling yakap na magagawa niya para sa anak. Ilang sandali pa ay lumabas na ng silid ni Rani ang ama. May gagawin pa raw ito sa kanilang bakuran. Nang maiwan ay muling naglakbay ang diwa ni Rani kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. 3 buwan nang nakalilipas nang maaksidente silang mag-ama. Galing sila noon sa family reunion sa Cavite. Nang pauwi na sila kasama ang ilang kamag-anak ay may truck na bumangga sa kanilang sinasakyan. Maswerte na nakaligtas silang lahat. Ngunit siya ay nahulog sa 1 buwan na pagkakakomato sa ospital. Pagkagising niya ay samot-saring ligaw na kaluluwa na ang kanyang nakikita. Sabi ng kanyang ama, maaring dahil sa aksidente ay nabuksan ng kanyang 3 mata. At ang pagpunta sa Siquijor ang naisip niyang solusyon sa kanyang kinahaharap na problema. Dahil na rin sa payo ng isang kaibigan. Nasa Siquijor kasi nakatira ang kilalang mananambal. Malaki ang paniniwala niya na kaya nitong isarang muli ang kanyang 3 mata. Kinabukasan ay maagang gumayak si Rani. Gising na rin ng mga sandaling yon ng kanyang ama at muli siya nitong niyakap ng maigpit. Nakaramdam naman siya ng malamig na pakiramdam sa mga yakap nito. Pero hindi na lang niya pinagtuunan yon ng pansin. Tay, mag-iingat po kayo dito ha. Babalik rin po ako kagad kapag natapos na yung problema ko. Siguro nga ito ang pinakamaganda mong gawin, anak. Pero mamimiss kita ng sobra. Lalo na yung mga sandaling ganito na nakakapag-usap tayo. Mamimiss ko rin naman po kayo, itay . Kaya huwag kayo mag-alala. Pagbalik ko, ituloy na natin yung matagal na natin plano na pag-akyat sa bundok.
Ngumiti lang sa kanya ang kanyang ama. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan na inarkilan niya na maghahatid sa kanya sa airport. Bago tuluyang sumakay, ay nilingon pa niya ang kanyang ama na malungkot na nakatingin sa kanya. Kinawayan sa huling sandali bago pumasok sa likod ng sasakyan. Hindi na rin niya napansin ang pagkunot ng noo ng driver. Hindi naging kainip-inip para kay Rani ang kanyang biyahe. Mula Pantalan ng Dumaguete ay may dalawa siyang pagpipilian kung sasakay ba siya ng ferry o roro. Mas pinili niya ang huli kahit mas di hamak na mapapabilis ang kanyang pagtungo sa isla kung ferry ang sasakyan. Nais rin niya kasing makapag-isip-isip. Pagdating naman sa Larena Port, naghanap siya kagad ng pwedeng masakyan. Dala ang kanyang itim at may kalakiang backpack, tinungo na niya ang mga nakaparadang tricycle. Naagaw ang atensyon niya ng isang maliit na babae na humarang bigla sa kanyang daraanan. Nakasuot ito ng cap, maluwag na t-shirt at pantalong maong. Pilya rin ang pagkakangiti nito sa kanya. First time mo, no? Nagsisirko naman ang kilay niya sa pagkakatingin rito. Akma na sanang lalampasan ni Rani ang babae ngunit muli itong humarang sa kanyang daraanan. Turista ka, no? Nag-aalok ako ng tricycle. Ayun, no? Sabay turo pa ng babae sa tricycle na nasa tabing kalsada. Ha? Babaeng driver? Pasensya ka na, ha? Pero wala kasi akong tiwala sa babae pagdating sa pagmamaneho eh. Grabe ka naman, mister. Marunong ako mag-drive at maingat rin. Sige na, sa tricycle ko na ikaw sumakay. Kanina po kasi ako walang pasahero eh. Mataman lang na tinitigan ni Rani ang babae. Mayroon kasi rito na hindi niya maipaliwanag. Sinuyod pa niya ito ng tingin. Maganda sana kaya lang mukhang tomboyin ang dating. Ano? Tititigan mo na lang ba ako maghapon? Sige na nga. Halos magtatatalo naman sa tuwa ang babae na nagpakunot naman ng noo ni Rani. Halos magkapanabay sila nitong naglakad patungo sa nakahimpil na tricycle. Isang matandang lalaki naman ang nakangiting lumapit. Sakay po kayo, boss. Opo. Napatingin naman si Rani sa babae na nakangisi sa kanya. Sumakay yun sa likurang bahagi ng tricycle. Sakay na po kayo. Saan po ba kayo ihahatid? Untag na matandang driver kay Rani nang makita na nakatayo lang siya sa tabi ng tricycle. Agad namang sumakay sa loob ang binata pagkatapos sabihin rito ang hotel na tutuluyan. Manong, kabisado niyo po ba yung buong lugar na ito? Opo, boss. Katunayan nga yan eh. Kapatid ko ang may-ari ng hotel na tutuluyan niyo. Malakas din ang boses na tugon ng driver sa binata. Di kilala niyo po si Zigor, ang kilalang mananambal. Kilala siya sa buong Siquijor. Marami ang lumalapit sa kanya upang kumonsulta. Sa dami ng mga taong lumalapit sa kanya ngayon, kailangan nyo nang magpa-appointment. Mahaharap niya lang kayo, depende kung pangilang kayo sa listahan. Okay lang po sa akin. Ang mahalaga matulungan niya ako sa problema ko. Siya naman po yung pinunta ko dito eh. Bagya lang siyang sinulyapan ng driver at itinuon na ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang sandali lang nga ay huminto na sila sa harap mismo ng entrada ng may kalumaan ng 4 na palapag na hotel. Pagbaba ay iniabot niya kagad ang bayad sa matandang driver at saka tumingin sa dalaga na bumaba rin sa likod ng tricycle. Naisaan mo ako ron ha? Kala ko ikaw yung magmamaneho eh. Pasensya ka na ha, pero marunong naman talaga ako magmaneho. Kaya lang, ayaw lang akong pahawakin ng manibela ni tatay eh. Overprotective kasi yan. Palibasa, nag-iisa lang akong babae.
Siya nga pala. Baka kailangan mo ng service kapag nandito ka ha. Tatay ko na lang ang kunin mo. Napapamaang naman si Mang Rupen habang nakatitig sa binata. Bumaling muli si Rani sa matandang lalaki. Lagi niyo po bang kasama ang anak niyo? At mukhang lagi niya kayong pinangungunahan sa desisyon ah. Si Ana po ba? Ganun po talaga ang batang to pero mabait naman po. Yana pala ang pangalan mo ah. Sige po, kayo na lang yung kukunin kong service habang narito ako. Kung papayag po kayo. Siyempre papayag yan si tatay. Hayaan mong tatay mo yung magdesisyon no? Dahil sa palitan nila ng salita ng babae, ay hindi na niya napansin ang biglang pagbabago ng aura ng matandang lalaki. Tila hindi nito nagustuhan ang nangyayari. Sige iho, walang problema sa akin. Ibibigay ko ang numero ko para kung sakali na may lakad ka maaari mo kong kontakin. Mabuti na rin yung may kakilala ka rito. Sa panahon ngayon mahirap nang magtiwala basta-basta. Tingin ko yun din ang gusto ni Yana. Agad na kinuha ni Rani ang kapirasong papel na kinasusulatan ng numero ng matandang lalaki. Matapos yun, nagpaalam na rin ang mag-ama na aalis na. Hinintay muna ni Rani na mawala sa paningin niya ang tricycle na kinalulunanan ng mga ito bago humakbang papasok sa entrada ng hotel. Isang babaeng hindi nalalayo ang edad sa kanya ang matamis na bumati. May reservation ako dito, Rani Meneses. Agad na tiningnan ng babae ang logbook nito at hinanap ang kanyang pangalan. Nang mag-angat ito ng paningin ay agad nitong sinabi na nasa ikalawang palapag ang kanyang silid at nasa bandang kanan ang hagdang papanik. Habang naglalakad sa maliit na hallway, napansin ni Rani ang kalumaan ng hotel, ngunit malinis naman ang bawat sulok nito. Doon niya napiling mag-book para makatipid. Malaki kasi ang nagastos niya sa isang buwan niyang pamamalagi noon sa ospital. Pagpasok sa kanyang silid, ay agad niyang inilatag ang pagal na katawan. Habang nakahiga, nakatitig lang siya sa kapirasong papel na may nakasulat na numero ng telepono ni Mang Rupen. Kinabukasan, tinawagan niya ang matandang lalaki upang magpasama rito. Eksaktong palabas na siya ng hotel na tinutuluyan ng matanaw ang paparating na tricycle ni Mang Rupen. Agad niyang nakita ang anak na nakaangka sa likod. Magandang umaga, boss. Magandang umaga din po sa inyo. Siya nga po pala, Rani na lang po yung itawag niyo sa akin. Sige, Rani. Saan ba tayo ngayon? Balak mo bang mamasyal? Ay, hindi po pamamasyal lang sadya ko rito. Si Sigor po yung pakay ko rito. Maaari niyo po ba kong ihatid sa kanya? Oo naman, iho. Akala ko mamamasyal ka muna bago magtungo sa kanya. Ganun kasi ang kadalasang ginagawa ng mga dayo dito. Sige na, sumakay ka na, iho. Agad namang tumalima si Rani. Pagkatapos ng 30 minuto ay nakarating na sila sa isang lugar na magkakalayo ang bahay. At sa kanan niya ay may pataas na hagdan. Akyatin mo na lang yung hagdan na yan at naroon yung bahay ni Zigor. Dito na lang muna ako maghihintay sa labas. Sige po, maraming salamat po, Mang Rupen. Sasamahan na kita. Ayos lang kaya sa tatay mo? Oo naman si tatay pa. Nakasunod lang ng tingin si Mang Rupen habang paakyat sila sa hagdan ng bato. Nang makarating sila sa tuktok ay maraming tao ang nakita ni Rani. Sa pinakagitna naman ay naroon ang isang kubo. Dito ba nakatira si Zigor? Sa pagkakaalam ko may bahay siya sa bayan. Dito lang niya gusto mamalagi. Kanino ba ako dapat lumapit para magpalista? Ayun lumapit ka sa lalaking yon na may dalang logbook. Isang lalaki na may katabaan ang nakatayo sa malapit sa pintuan ng kubo ang abala sa isinusulat nito sa hawak na logbook.
Lumapit si Rani doon. Sir, magpapalista po ako. Hinagod pa ng tingin si Rani ng lalaki bago nagsalita. Bago ka lang? Hindi na kailangan. Wala namang kliyente ngayon si Zigor eh. Mahaharap ka niya. Ha? Wala ba? Ang daming tao dito ngayon, no? Hindi ba sila magpapakonsulta? Nakikita mo sila? Lalo naman pinangunutan ng noo si Rani sa tanong nito. Di bale, pumasok ka na lang. Tapos na rin namang makapagpahinga si Zigor eh. Sige, salamat Nilingon pa ni Rani ang dalaga sa kanyang likuran. Ano, sasama ka ba sa loob? Hindi na. Dito na lang kita hintayin. At saka, hindi pwedeng magsama sa loob, no? Good luck na lang sa'yo. Sige. Hindi naman siguro ito magtatagal eh. Tumuloy na si Rani sa loob ng kubo. Nilagpasan niya si Leroy na nagtataka ang tingin sa kanya. Pagkapasok ay bumungad agad kay Rani ang mga pulang papel na nakasabit sa lahat ng sulok ng dingding. Tanging gamit na naroon ay isang lamesa at 2 upuan. Naroon ang isang lalaki na hindi nalalayo sa kanya ang edad. Ikaw si Zigor? Ako nga. Sige na, maupo ka. Agad namang tumalima si Rani habang hindi inaalis ang tingin rito. Akala niya ay matandang lalaki ang tinutukoy nila na magaling na mananambal. Huwag ka magtaka. Nasa dugo talaga namin ang mananambal. Kaya bata pa lang ako alam ko na ang kakayanan ko. Pasensya na. Nagulat lang kasi ako eh. Inaasahan ko kasi matanda yung makakaharap ko. Ganon ba? Teka, sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Bakit? Alam mo na yung sadya ko? Oo. Sasabihin ko sa iyo na hindi ganon kadali ang nais mo. Kapag nagawa na nating maisara yung 3 mata mo, hindi mo na maaaring bawiin yung anumang desisyon mo, ha? Para kasing isumpa ito sa akin eh. Sabi nila baka daw sa aksidente kaya nagbukas yung 3rd eye ko. Ang dami kong nakikita na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Kaya ang gusto ko sana bumalik na lang sa dating normal yung lahat. Hindi ko kayang mamuhay ng ganito eh. Nauunawaan kita. Pero hindi ko yun may sasagawa ngayon At dito, kailangan natin hintayin yung kabilugan ng buwan at sa ilang na lugar natin isasagawa yung ritual. Ha? Kailangan kabilugan ng buwan pa? Sa makalawa na yun ng gabi. Pero maaga kang pumunta dito para makapaganda ka. Sige. Babalik na lang ako. Salamat Tumayo na si Rani at nagtungo sa may pinto nang tawagin siya ni Zigor. Habang narito ka, mag-enjoy ka muna sa mga tanawin at sa mga bagong kakilala. Minsan, hindi na natin may babalik pa yung mga kaganapan. Magiging alaala na lang sila ng lumipas. Tumango na lang si Rani at tuluyan ng lumabas ng kubo. Masaya naman siyang sinalubong ni Yana. Ano balita? Good news ba? Babalik daw ako sa Makalawa. Magtatagal ka pala rito. Mamasyal ka muna habang naghihintay. Gusto mo samahan kita sa mga lugar rito na hindi mo pa napupuntahan? Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Wala ka bang ibang ginagawa sa buhay? Hindi kita aloking samahan kung abala akong tao, no? Di sige. Sabi mo Masaya na silang bumaba at sumakay sa tricycle ng tatay nito. Katulad ng sinabi ni Yana, sinamahan siya nito sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Dinala siya nito sa tagong talo na hindi pa nadadayo ng mga turista. Mabato at matarik ang patungo rito pero sulit naman. Wow! Ganda rito Bakit hindi yata kasama sa tourist attraction yung lugar nito? Mga lokal lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Gusto ng ilan na ipreserba na lang at wag nang gawing tourist spot. Katulad ng ibang lugar rito sa Siquijor. Pero sayang naman Maaring pagkakitaan ito ng mga taga dito Hindi lahat ay nasisilaw sa pera, no? Wala naman akong masamang ibig sabihin.
Ang sa akin lang bakit kailangang itago ang ganito kagandang lugar kung maaari namang ipakita sa iba, di ba? Minsan kasi, naabuso na rin ng kalikasan. Yun ang tinututulan ng ilang taga rito. Sa bagay nga. Siya nga pala, anong sadya mo kay Zigor? Nag-alangan pa nung una si Rani kung sasabihin sa dalaga ang totoong nangyari sa kanya. Sa huli ay kinuwento na rin niya simula nung maaksidente siya. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, naiintindihan ko na kung bakit mo hinahanap si Zigor. Gusto mo pala ipasara yung ikatlong mata mo? Mahirap pa talaga? Sobrang hirap, no? Pakiramdam ko, mababaliw na ako eh. Minsan, akala ko tao yung kinakausap ko. Yung pala, kaluluwa na. Maraming beses na akong napagtatawanan dahil akala ng iba kinakausap ko lang mag-isa yung sarili ko, no? Kaya minsan, tinitingnan ko muna yung paa ng kausap ko kung nakasayad ba sa lupa o sahig. Para na nga akong tanga eh. Alam mo, hindi lahat ng kaluluwa ay hindi nakasayad ng paa sa lupa. Minsan, para pa rin silang normal. Depende sa tumitingin. Bakit? Nakakita ka na ba ng ligaw na kaluluwa? Hindi pa. Bakit alam mo? Kibit-balikat lang ang itinugon ni Yana sa binata. Dahil sa kwentuhan, hindi na namalayan ng dalawa ang oras. Naku, 5:00 na pala ng hapon. Baka hinahanap ka na sa inyo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Napasarap yung kwentuhan natin, no? Para tuloy, kilala na kita simula noon sa dami ng mga sinabi mo tungkol sa sarili mo. Kasi gusto kong sulitin habang narito ako. Sana bukas samahan mo ulit ako sa pamamasyal. At sana may ikwento ka rin tungkol sa sarili mo. Oo ba? Dadaling kita sa lahat ng lugar na paborito ko. Gusto ko na kahit saan ka man magpunta at hindi na tayo magkita, ay maaalala mo pa rin ako. Nahimigan si Rani sa tono ng dalaga na may kakaibang lungkot. Naisip niya na baka ang pag-alis niya ang tinutukoy nito. Habang naglalakad pa uwi, tahimik na lang ang dalawa. May ilan silang mga nakasalubong na taga roon na nagtataka ang tingin na ibinibigay kay Rani. Hanggang mapadaan sila sa isang sementeryo. Ito ba yung sementeryo ninyo? Oo, dadalhin kita riyan sa huling araw bago ka umalis. Bakit? May kakaiba ba sa sementeryo na yan na wala sa iba? May gusto lang ako ipakita sa iyo. Hindi na umimik pa si Rani. May nahihimigan talaga siyang kakaiba sa tono ng boses nito na hindi niya maipaliwanag. Huwag mo na akong iatid sa amin. Sumakay ka na ng tricycle. Maghintay ka ng makakasama mo para safe ka makakarating sa hotel na tinutuluyan mo. Bakit? Sigurado ka na okay ka lang? Mabuti pa iatid na kita. Huwag na. Malapit lang naman ang sa amin rito eh. Magsasalita pa sana si Rani ngunit may tumigil ng tricycle sa tapat nila. Nagtanong ang driver kung sasakay ba siya. Sumakay ka na. Mabait yan si Mang Ramon. Kaibigan siya ni tatay. Safe ka makakauwi sa hotel. Sige. Ingat ka ha. Salamat ng marami. Bukas ulit ha. Matapos magpaalam ay sumakay na si Rani sa tricycle. Hindi na niya napansin ang nagtatakang tingin sa kanya ng driver. Pagdating sa hotel ay tinawagan niya ang kanyang ama para sana ibalita ang pakikipagkita niya kay Zigor ngunit hindi sinasagot ng ama ang tawag niya. Kinabukasan, muli silang namasyal ni Yana. Napansin niya na ang pinagdadalan sa kanya ng dalaga ay yung mga hindi mataong lugar. Magaganda rin naman. Dinala siya nito sa maliit na kuweba na pinamamahayan ng napakaraming paniki. Ang dami pa palang lugar sa Zigor na hindi pa natutuklasan ng ibang tao, no? Oo, maraming bumabalot na misteryo sa lugar namin. Minsan, mas maigi nang hindi malaman ng ibang tao para mapanatili ang tunay na ganda nito. Salamat ha.
Nang dahil sa'yo hindi naging boring yung pamamalagi ko rito. Sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Bukas ka na makikipagkita kay Zigor, di ba? Oo naman, no? Yun naman talaga yung dahilan kung bakit ako narito Gusto ko ulit maging normal yung buhay ko. Hindi alam ni Rani kung bakit sobrang lungkot ng dalaga na tila maiiyak pa ito. Oh, bakit parang ang lungkot mo? May problema ka bang gusto mong pag-usapan natin? Wala. Masaya lang ako na nakilala kita. Hindi ko makakalimutan ng mga sandaling magkasama tayo. Bakit ba may pakiramdam ako na hindi na tayo magkikita pa? Gusto ko sana kahit umuwi na ako, magpatuloy yung pagkakaibigan natin. Sana okay lang yun sa'yo. Gusto ko rin sana kaso hindi natin hawak ang mga pangyayari. Bakit ba parang kakatwa yung mga binibitiwan mong salita? Huwag mo na lang akong pansinin. Ganito lang talaga ako. Sabi nga ni tatay espesyal ako sa lahat ng anak niya. Espesyal ka naman talaga Tinawanan na lang si Rani ng dalaga. Ngunit sa kabila ng pagtawa nito, pakiramdam ni Rani ay parabang napakulungkot pa rin ng pagtawa nito. Hapon na nang makauwi si Rani sa kanyang hotel. Hindi pa rin nagpahatid sa kanya ang dalaga. Pinasakay lang siya nitong muli. Pagdating sa hotel, muli niyang tinawagan ng kanyang ama ngunit hindi pa rin niya ito makontak. Kinabukasan ay tinawagan niya si Mang Rupen upang kunin ang service nito. Pagdating ni Mang Rupen sa hotel na tinutuluyan niya ay nagtaka pa siya kung bakit wala si Yana. Mang Rupen? Si Yana po. Ha? Siya na baka mo? Kasi kuwan Napansin ko kahapon habang nasa kuweba kami kakaiba yung kinikilos niya. Para siyang malungkot. May problema po ba siya? Mabuti pa ihatid ko na kayo sa pupuntahan ninyo. Mang Rupen, pakisagot niyo muna yung tinanong ko sa inyo. May nangyari po ba kay Yana? Wala, iho. Ayos lang siya. Pagkatapos mong puntahan si Zigor ay pupuntahan natin si Yana. Tumango naman si Rani ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa matandang kaharap. Para bang mayroon itong itinatago. Naging tahimik na lang ang binata hanggang makarating sila sa kubo ni Zigor. Ihintay na lang kita rito, iho. Baka po matagalan at mainip kayo. Pwede niyo naman po akong balikan Okay lang ako rito, iho. Wala naman akong importanteng gagawin Ay, sige po. Kayo pong bahala. Mabigat ang mga paa na humakbang na si Rani sa hagdan ng bato. Muli pa niyang nilingon ang matandang lalaki na nakatanaw rin sa kanya. Pagdating sa kubo ay naghihintay na sa kanya si Leroy. Marami pa rin siyang nakikitang mga tao sa paligid na palakad-lakad at ang iba ay tila tulalang naghihintay lang sa tabi. Mukhang maaga ka. Gusto ko rin kasing makausap muna si Zigor O sige, pumasok ka na sa loob. Bago tumuloy ay sinulyapan muna ni Rani ang mga tao. Iba't iba ang ekspresyon ng mga mukha ng mga ito. Biglang nangilabot si Rani. Pakiwari niya, lahat ng balahibo niya sa katawan ay nagsitayuan. Dahan-dahan bumaba ang tingin niya sa mga binti nila. Napalingon siya kay Leroy na blanko ang ekspresyon sa mukha. Kaluluwa lang silang lahat? Oo, lahat sila. Tulad mo ay bukas din ang ikatlong mata ko. Ngunit hindi tulad mo na ang tingin ay sumpa. Para sa akin, regalo ito Magkaiba tayo. Kailan lang nabuksan yung ikatlong mata ko Ang gusto ko lang maging normal ang buhay ko tulad nung bago pa ako maaksidente. Sana wag mong pagsisihan ang desisyon mong yan. Hindi na nagbigay ng anumang komento si Rani. Pumasok na siya sa loob ng kubo. Naghihintay na sa kanya si Zigor. O ano? Handa ka na ba? Oo. Yun naman talagang sinadya ko dito O sige,
Sumama ka sa akin. Tumayo na si Zigor mula sa pagkakaupo niya. Sa likod ng kubo ay may pinto pa. Doon ito lumabas kasunod ni Rani. Ilang minuto rin silang naglakad hanggang marating nila ang lugar kung saan maraming nakasabit na pulang papel sa buong paligid. May malaking bato at naroon na ang mga nakasinding mga kandila na kahit may hangin ay hindi na mamatay ang apoy. Maupo ka muna rito. Hindi lang pagsasara ng ikatlong mga mata mo ang kaya kong gawin. Maging ang iyong espiritual kailangan gamutin ko. Ngayon sige, ipikit mo yung mga mata mo. Sinunod naman ni Rani ang sinabi nito. Habang nakapikit, naririnig niyang may inuusal na mga salita na hindi niya maunawaan si Zigor. May idinikit rin ito sa kanyang noo na bagay. Sa gitna ng ritual na ginagawa ni Zigor, biglang bumalik sa alaala ni Rani ang kinasangkutang aksidenteng may ilang buwan nang nakalilipas. Nakita niya ang sariling nakaiga sa kama ng ospital. Nakita rin niya sa kanyang balintataw ang mukha ng kanyang ama at ni Yana. Malungkot itong nakatingin sa kanya habang naglalaho sa kawalan. Yana! Huwag kang umalis, Yana! Hindi na alam ni Rani kung ano ang nangyari pagkatapos. Nagising na lang siya na nasa banyagang silid na. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Nasaan ako? Anong nangyari? Pinakiramdaman ni Rani ang kanyang sarili. Magaan na ang kanyang pakiramdam ngunit parabang may lungkot siyang nakapa sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Zigor. Buti gising ka na. Ano bang nangyari? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ko sa bayan. Nagpatulong ako kay Mang Rupen para madala ka rito. Nawalan ka kasi ng malay habang isinasagawa ko yung ritual bakit dito mo pa ako dinala? Sa hotel na lang sana. Alam naman ni Mang Rupen yun. Ay, 3 araw kang walang malay Ha? Ano? Hindi nakayanan ng katawang lupa mo ang ritual na aking isinagawa. Kaya ka nawalan ng malay. Mas magaan na yung pakiramdam ko ngayon kaysa noon. Naisara mo na ba yung ikatlong mata ko? Hindi na ba ako gagambalain pa ng mga ligaw na mga kaluluwa? Hindi na. Babalik na ulit sa dati ang buhay mo. Naku, salamat naman kung ganun. Maraming salamat sa iyo, Zigor. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Tipid lang nang umiti si Zigor. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya rito. Pagkarating sa hotel na kanyang tinutuluyan ay agad niyang tinawagan ng ama. Ngunit katulad ng mga nakaraang araw ay hindi ito sumasagot. Bakit kaya ayaw sagutin ni Ita yung telepono? Naiilang na lang si Rani. Naisip din niya na baka nagbabad na naman sa sabungan ng ama. Yung kasi ang isa sa pinagkakalibangan nito. Habang nakahiga, naiisip niya si Yana. Ngayong tapos na ang problema niya, maaari na siyang mamasyal kahit saan kasama ang dalaga. Gusto niya muling balikan ang mga pinasyalan dati. Napapangiti na lang mag-isa si Rani habang laman ng isipan ng dalaga. Nang sumunod na araw ay naghanda si Rani sa pagpunta sa bahay nila Yana. Personal niyang ipagpapaalam ito sa kanyang ama. Hindi naman siya nahirapan sa paghahanap ng bahay nito. Nagulat pa si Mang Rupe nang makita siyang nasa tarangkahan ng bahay nila. Rani, anong ginagawa mo dito? Ayos ka na ba, iho? Opo. Salamat nga po pala sa tulong ninyo At pasensya na rin po kung ngayon ko lang mababayaran yung serbisyo nyo nung araw na yon. Wala yon, iho. Naiintindihan ko naman Siya nga po pala. Si Iyana po. Kitang-kita ni Rani ang pagkagulat sa mukha ng matandang lalaki. Biglang umiwas rin ito ng tingin sa kanya. Nakita pa niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Mang Rupen? Bakit po? Talaga bang nakikita at nakakausap mo si Yana, iho?
Opo. Di ba lagi niyo siyang kasama? Bakit? May nangyari po ba sa kanya nitong mga huling araw? Wala, iho. Ay, gusto mo ba talaga siyang makita? Oo naman po. Kung ganon sumama ka sa akin. Pupuntahan natin si Yana. Saan po natin siya pupuntahan? Hindi ba siya dito nakatira? Matagal na siyang hindi nakatira rito, iho. Hindi na nakatugon si Rani nang tumalikod na si Mang Rupen. Napasunod na lamang siya rito. Nagtaka si Rani nang ang pinuntahan nila ay ang sementeryo na itinuro ni Yana noon. Naalala pa nga niya na sabi nito ay pupunta sila roon kapag tapos na ang problema niya. Tumigil sila sa isang puntod na natatamnan ng iba't ibang bulaklak. Natuon ang mata ni Rani sa pangalan na nakasulat sa lapida. Ilyana Chongko. Biglang may kabang bumundol sa kanya. May 3 buwan nang wala si Yana, iho. Parang gustong magdilim ng paningin ni Rani sa narinig na revelasyon ng matanda. Nung una, ayaw kong maniwala na nakikita mo siya. Pero nagawa mong tukuyin ang mga paborito niyang lugar. Para bang nasa tabi ko lang siya tuwing nakikipag-usap ka sa kanya. Hindi totoo. Nakasama ko pa lang siya. Nakausap ko siya. Paano nangyari na wala na siya? Galing siya doon sa trabaho. Maulan ng gabing yon. Nasa ospital ako doon dahil kailangan naming isugod ang asawa ko. Kaya hindi ko siya nasundo. Napilitan siyang sumakay sa ibang tricycle. Ang walang iyang iyon, walang puso siya. Kahit mabulok siya sa bilangguan ay hindi na niya may babalik ang buhay ni Yana. Mariin na lang napapikit si Rani. Muling binalikan ang pag-uusap nila nung magkasama pa sila. Ngayon ko na naiintindihan. Tutol siya sa bala kong pagpapasara ng 3 mata ko. Dahil alam niya, hindi ko na siya makikita pang muli. Alam ko na kung bakit ang lungkot niya nung huli kami magkasama. Yun na pala yung huling sandali na makakasama ko siya. Siguro, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanya. Maraming pangarap ang anak ko. Sinira lang ng hayop na yun. Sa isang iglap nawala mga pangarap namin sa kanya. Umupo si Rani sa tapat ng lapida ni Yana. Hindi niya napigilan ang pagbalong ng mga luha sa kanyang mga mata. Si Mang Rupe naman ay nagpunas ng mga luha at saka naglakad palayo. Yana, bakit hindi mo sinabi sa akin na kaluluwa ka na lang? Sana, Yana, pakiusap. Magpakita ka sa akin, oh. Kahit sa huling sandali, magpakita ka sa akin, please naman. Maririnig sa lugar na yon ang mahinang panaghoy ni Rani. Hindi niya alam kung tama bang makaramdam siya ng pagsisisi. Kung hindi niya sana ipinasara ang 3 mata niya, di sana ay nakakasama pa niya si Yana. Matagal ring naglagi sa harap ng puntod si Rani bago lumapit si Mang Rupen. Sana isama mo sa mga dasal mo si Yana, iho. Ipanalangin natin na sana matahimik na ang kanyang kaluluwa. Sa kabila ng masamang nangyari sa kanya gusto ko pa rin na tumuwid na siya sa kabilang mundo kung saan siya nararapat. Ayoko maging makasarili habang siya ay nahihirapan. Alam ko, isa kami sa rason kung bakit nananatili pa siya sa mundo natin. Hindi ko man siya nakikita. Ramdam ko na nasa tabi ko lang siya palagi.
Sobrang nakakabigla lang po yung pangyayari. Hindi ko akalain na isang kaluluwa na lang pala siya. Siguro una kita pa lang niya sa'yo espesyal ka na. Alam mo ba ang anak kong iyon napakabait, malambing, at sobrang masayahin. Sayang po at hindi kami nagkakilala nung buhay pa siya. Siguro hindi kayo nakalaan na magkita sa mundong ito. At least, nakita mo siya at nakilala kahit kaluluwa na lang siya bago mo maipasara ang ikatlong mata mo. Nagsisikip pa rin ang dibdib ni Rani. Naramdaman niya ang maraang pagtapik sa kanyang balikat ni Mang Rupen. Gustuhin man sana niyang magtagal roon, ngunit lalo lang siyang nilulunod ng matinding kalungkutan. Bago umalis ng Siquijor, pinuntahan muna ni Rani ang lahat ng lugar na pinasyalan nila ni Yana. Muli niya itong kinakausap sa hangin. Sobrang nanghihinayang ako, Yana. Sorry kung hindi ko kaagad napansin nung una, ha. Sana mas naglaan pa ako ng mas mahabang oras sa'yo. Naramdaman ni Rani ang malamig na hanging dumampi sa kanyang balat. Ramdam niya na naroon lang si Yana. Huwag kang mag-alala. Babalik ulit ako rito. At dalawin ko lahat ng lugar na pinuntahan natin. At mananatili ka lagi sa puso ko habang nabubuhay ako. Habang palayo sa lugar na yon, hindi na niya napigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Pakiwari niya na iwan ang puso niya sa lugar na yon. Babaunin niya ang naging karanasan sa piling nito. Hindi lang ang mga magagandang tanawin sa lugar, maging ang hiwagang bumabalot rito. Nang makauwi, agad na hinanap ni Rani ang ama, ngunit hindi niya makita ito kahit saan. Nang ilibot niya ang paningin sa buong bahay, akala mo ay walang nakatira. Malikabok ang lahat ng kagamitan. Marami ng agiw ang kisame. Muli siyang lumabas ng bahay. Sakto naman parating ang kanyang pinsan niyang si Diego. O Insan, buti naman naabutan kita ngayon. Saan ka ba nagpunta? Kararating ko lang galing sa Siquijor. Nakita mo ba si Itay? Ano bang sinasabi mo? Hindi ka pa ba magaling? Magaling na ako. Tinatanong kita kung alam mo kung saan nagpunta si Itay. Hindi ka pa talaga magaling, Insan. Tigilan mo na nga ako. Paikot-ikot lang yung usapan natin eh. Oo, cool ka lang, Insan. Bakit kasi nahanap mo si Uncle Luis may ilang buwan na siyang patay? Di mo ba naalala? Bukod taging ikaw lang ang nakaligtas sa aksidenteng yun noon. Nakomatose ka pa nga eh. Kami ang nagbantay sa'yo sa ospital noon. Ha? Ano? Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Pero nakakausap ko naman si Itay. Magkasama kami bago ako umalis papuntang Siquijor. Teka nga, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Totoo sinasabi ko, Insan. Kung gusto mo sasamahan pa kita sa puntod ni Uncle Pinuntahan nga nila ang puntod ng kanyang ama. Parang nauupos na kandila na napalood na lang si Rani sa harapan ng puntod nito. Kaya pala, parang may kakaiba sa kanya. Muling binalikan sa isip ang ilang panahon na magkasama sila ng ama. Ang mga kakatuwang kinikilos nito. Marami ang nakakapansin na mga kapitbahay mo na kinakausap mo yung sarili mo. Labis na nga kami nag-aalala ni Inay Iniisip namin baka dahil sa aksidente mo kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo matanggap na wala nang Itay mo. Nataging ikaw lang ang nakaligtas sa malagim na aksidente na yon.
Ay nako insan, maniwala ka man o sa hindi, nakasama ko ang kaluluwa ni Itay at ng mga iba pa. Oo, naiintindihan kita, insan. Pero kailangan mo nang pakawala ng Itay mo para matahimik na yung kanyang kaluluwa. Nandito pa naman kami ni Inay eh, oh. Handa kang damayan sa mga pinagdaraanan mo. Kaya huwag mo sanang iisipin na mag-isa ka lang sa buhay. Hindi na nagsalita pa si Rani. Alam niya na kahit ano pang paliwanag niya ay hindi maniniwala ang pinsan niya sa naging karanasan niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip nila tungkol sa kanya. Matuli na lumipas ang 1 taon. Muling bumalik si Rani sa Siquijor upang dalawin ang puntod ni Yana. Pinuntahan rin niya ang lugar na pinasyalan nila noon. Wakas!